mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda, napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nagbibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong bawat bayan makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isa-publiko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa aking distrito ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Ang bentahan ng pondo kapalit ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel sa bawat bayan makikinabang. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon, ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito, pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas, pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila.
Pero ako po ay narito para sana madaliin nila kasi kawawa naman ang mga barangays na hindi kasama sa bawat barangay makikinabang. You call this a systemic issue po. Ano po bang other specific ayuda programs yung affected po ng so-called discrimination? Lahat naman po ay affected insofar as hindi lahat ay pantay-pantay na mabibigyan at hindi lahat sabay-sabay na mabibigyan. At ang ipinamimigay ngayong araw sa Batangas City ay hindi lang yung 200,000 para sa bawat barangay, kung hindi din bigas para sa, if I'm not mistaken, 1,000 beneficiaries. Alam naman natin, ganong kalaki ang Pilipinas, ganong karaming mga pamilya lang sa Batangas. Baka may almost 1,000,000. 1,000,000 lang ang mabibigyan. At siguro naman kaya ng mga Pilipino pumunta sa palengke at bumili ng sariling bigas. Kaya hindi man kailangan mangolekta ng buwis para ang gobyerno ay pumili ng mga benepisyaryo sa bigayan ng bigas. Kaya sa ating mga hearings dito sa Kongreso, overwhelming ang preference ng mga resource persons para sa kanilang mga sektor. Ibaba na lang ang buwis kaysa magkaroon ng pondo ang gobyerno para magbigay ng ayuda sa iilan. Kung other topic lang yung kay Saldico, naniniwala po ba kayo na mapapauli ng gobyerno natin dito sa Pilipinas si Saldico? At sa tingin niyo ba makakatulong ng malaki yung nalalaman niya tungkol sa mga kongresistang sangkot sa flood control projects po and yung insertion sa budget? Napakalaking tulong para sa paglabas ng katotohanan kung maglabas pa ng impormasyon si dating Congressman Zaldico, pero malaki din ang may tutulong para sa kaalaman ng lahat kung ipahayag pa ni dating Speaker Romualdez ang nabanggit niya sa kanyang video message nung isang araw na marami pa siyang alam tungkol sa mga problema sa ating gobyerno at siguro hindi na pwedeng i-set aside dahil ito ay nanggagaling na mismo sa ating dating Speaker of the House na malawak talaga ang korupsyon sa ating gobyerno at dapat natin tong busisihin hindi lang dahil ito ay tungkol sa kaso ng mga individual, kung hindi dahil ito ay tungkol sa pera at napakalaking problema na nakakaapekto sa buong bayan. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga kasamahan sa Kongreso din na isapubliko ang lahat ng kanilang mga alam at hindi na ito mapapagtakpan dahil si dating speaker na ang nagsalita. Napadalan ba yung imbestigahan ng Kamara itong mga corruption po na ito since mismo si former speaker na rin po patunay na meron din Opo, para din madepensa ng Kamara ang sarili niya na hindi sa Kamara ang pinakamalaking korupsyon, kung hindi sa tulad ng nabanggit ni dating Speaker Romualdez, sa ehekutibo. Dahil hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng flood control projects ayon sa kanyang video message. At hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng National Expenditure Program. At sa ibang pagkakataon, nais ko pong mas tatalakayin itong bagay. Pero ang focus ko lang po sa ating briefing ngayon ay ang reaksyon sa efficient at maling sistema ng bigayan ng ayuda sa seremonya na pinangungunahan ng ating presidente ngayong araw. At para sana manawagan kay President Marcos na ibigay ngayong araw na ang 200,000 pesos na ipinangako para sa lahat ng barangays na hindi pa nabigyan para sa mga barangays na hindi inibitahan. Inuulit ko po, sinabi ng isang kapitan sa aking distrito na sinabihan siya ni Batangas Liga ng Barangay President Rocafort na hindi kasama ang kanilang mga barangays ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili ng pera, lalong-lalo na at si President Marcos ang nangako na bawat barangay ang makikinabang at si President Marcos ang nasisira dahil nakikita ng mga Batanggenyo na hindi natutupad ang mga pangako ni President Marcos dahil sa pamumulitika
sa bigayan ng ayuda na pinamumunuan ng provincial government ng Batangas at sa programa na pinamumunuan ni Executive Secretary Ralph Recto.